Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay follow me, no? Iyan po ang mensahe natin. Follow me, sumunod ka sa akin. Alam nyo, last Sunday, tinalaga natin ang ating mga sarili sa ating Diyos bilang tayo po ay nakatapos na, tayo po ay noong September 1 ay nagdaos ng ating anibersaryo o 25 years na paglilingkod sa Diyos at tinalaga natin ang ating mga sarili bilang mga ginagamit ng Panginoon sa lugar nito at bilang miyembro ng Jesus True Light Church, tinalaga natin ang ating mga sarili muli sa ating Panginoon na patuloy tayong magpatuloy sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, sa umagang ito, alam ko na ito po ay timing na i-share po sa inyo ang salita ng Panginoon about pagsunod. Follow me. Follow me, sumunod ka sa akin. Masusumpungan yung ating teksto sa Matthew 9:9-13. Nandyan din yan, sulat nyo na lang. Nandun din po yan sa Mark 2:13-17 at sa Luke 5:27-32. Pero ang ating pag-aaralan ay doon sa Matthew 9, no? Okay, buksan po natin ating mga Bible sa Mateo 9:9-13. Sige po, babasahin po natin. Kung may Bible kayo, susunod kayo sa akin, sundan niyo po ako sa ating babasahin. Kung wala naman, ipa-flash po yan sa screen, yung ating babasahin mula sa Mateo 9:9-13. Okay? Sabi po dito sa verse 9, pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay po ni Mateo. Kasi inanyayahan si Jesus ni Mateo na pumuroon sa kanyang bahay, no? Dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y nagkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit nakikisalong yung guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig sila ni Jesus at siya'y sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Yan po ang salita ng Panginoon. Okay. Now, follow me, sumunod ka sa akin. Ito ay salita ng ating Panginoong Yesus na sinabi niya na sumunod ka sa akin. Ngayon, pag-aralan muna natin, what follow means? Ano ba ibig sabihin ng follow? F-O-L-L-O-W. No? Ano ibig sabihin ng follow? Kinakailangan maintindihan muna natin yung salitang follow. No? Kung sasabihin natin yung salitang follow, parang maraming mga tao, ayaw yung salitang ito eh. Bakit? Ayaw kasi ng mga tao yung sumunod. Parang ang hirap daw sumunod, no? So, anong ibig sabihin ng follow? Kung ayaw ng mga tao yung salitang follow, dahil ang follow ay ang ibig sabihin niyan ay pagsunod, at maraming mga tao na ayaw sumunod, no? Ano ang kahulugan ng follow? Sabi po sa Google, ang ibig sabihin po ng follow ay to go behind. Or you have to walk behind. Ibig sabihin, yung lumagay ka sa likuran. Lumakad ka na nasa huli ka. Diba? O pag may mga kasama ka, mga kaibigan mo, mga kababata mo, mga kaklase mo, diba, ikaw, tatanungin kita, saan mo gusto? Nasa likuran o nasa harap? Diba? Mas gusto ninyo, uy, sumunod kayo sa akin. Uy, ako ang una. Pag magpapapicture tayo, no? Ayan, no? Yung mga mahilig mag-selfie, mahilig magpa-picture,
Para bang pagka magpapapicture, nag-uunahan yung mga tao sa unahan. Tama ba? Parang ayaw nila sa likuran. Parang gustong-gusto nila nasa una, no? Sasabihin mo, pwede may magsabi ng ito, Pastor, I think hindi ako ganyang klase ng tao. Hindi ako yung tao na I'm not a kind of person who always go behind. Ayoko yung nasa huli. Ayoko yung nasa likod. I want to lead. Mas gusto ko ako yung nangunguna. Ako yung umuupo sa gitna. Yan. Pag nagpapapicture tayo, may mga sabi ng mga kapatid, Pastor, sa gitna kayo. Oh, no? Ibig sabihin, pwede rin naman kahit hindi ako sa gitna, pero marami iba, talagang gusto yung naglilid sila, gusto yung nasa gitna sila. Gusto nila yung nasa pangunahing upuan sila. Alam niyo po ba yung pangulong upuan? Pag sinabing pangulong upuan, kung ba ang mesa mo ay 6 na tao o 8 tao, yung tigatlo ay nasa gilid, merong nasa pangulong upuan. Yung magkabilang gilid ay yung magkabilang nag-iisa doon at nag-iisa dito, ang tawag doon ay pangulong upuan. No, mas maraming tao gusto doon pumunta. Bakit? Parang VIP seat yun, no? Very important person ang umuupo doon, no? So, maraming mga tao, they don't want to follow, but they want to lead, no? Okay. May mga tao na sabi na, ito ang sisiguraduhin ko na hindi ako ang susunod, kundi ako ang magpapasunod, no? So, follow means to go behind or to walk behind. Pangalawa, ibig sabihin na ay to abide or adhere or to comply the rules and regulation. Yung manatili, sumunod, sumusunod, o tumatalima. Yan ang ibig sabihin ng follow. No? So, sumusunod, tumatalima, to pay attention. No? Yung pansinin mo sa verb, pag sinabi, ibig sabihin niyan ay imitate, mimik, ibig sabihin gayahin. No? Yan po ang ibig sabihin ng to follow o follow. Okay, some question ng mga tao, even Christian na, ganito po ang mga tanong nila. Tinanggap ko na si Jesus eh. I accepted the Lord Jesus Christ as my Savior 5 years from now, 10 years from now, should I join this campaign? Kinakailangan ko bang sumama diyan sa kampanyang yan na to follow? Kinakailangan ko bang sumunod? Tinanggap ko na si Jesus eh. 10 taon na ako na sumusunod sa Kanya. Oh, okay? No? May iba naman sinasabi, I have relationship to the Lord. Meron na ako relasyon sa Panginoon. Panginoon ko na siya at aking Diyos. Follower na ako ni Jesus. Bakit ko kailangan pang sumunod? No? Follower na ako niya. Okay. When we hear the word follow, tandaan po natin, kapag narinig po natin yung salitang follow, it is actually a progressive action. Ibig sabihin, progressive action. Yung ibig sabihin, nangangailangan po ito ng improvement, no? Progresibong aksyon. Ibig sabihin, pagpapatuloy na umuunlad, hindi nahihinto. Kasi yung iba, when they accepted Jesus Christ as their personal Lord and Savior, nang tinanggap na nila si Jesus bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas, huminto na sila. Na parang akala nila, tapos na, okay na. Papasok na ako sa langit, yes. Thank you, Lord. Ay, nag-stop na sila. Hindi na sila magpapatuloy na sumunod. No? Okay. So, kinakailangan intindihin natin mabuti. No? Since you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, naging follower tayo ni Jesus. No? Dahil tinanggap na natin siya, naniwala tayo sa Kanya, sumampalataya tayo sa Kanya. No? So, naging follower tayo ni Jesus, pero hindi dapat huminto ang pagiging pagsunod natin sa Kanya. No? Kundi, it is a progressive action. No?
May iba nagsasabi, okay, mabait na ako, mabuti na ako, siguro okay na yun. No? It is a progressive action ang ibig sabihin ng to follow. Now, maintindihan natin lubos ang ibig sabihin ng follow dito kung mapapakinggan po natin at iintindihin natin mabuti yung istorya na sinaysay ko sa inyo kanina, na binasa ko kanina sa Mateo 9, 9 hanggang 13. Ngayon ang tanong, what does it mean to follow? No, yan ang tanong ng iba. Ano ba talaga ibig sabihin ng pagsunod? No, pero pinakamagandang question na dapat sanang itanong natin sa ating mga sarili is, am I really following the Lord Jesus Christ? Totoo ba? Na sumusunod ba talaga ako sa ating Panginoon? So, yung ating pag-aaral sa umagang ito ay napakaganda. How the Lord, kung paano binake ni Lord ang tradisyon ng mga Hudyo, no? Yung kanyang binake niya yung normal, yung norm, no? In order for us, para kanyang tawag dito, binake yung hindi niya ginawa yung talagang normal na ginagawa ng mga Hudyo, kundi binake niya ito para sa atin na nakapaligid sa Kanya, na nakikinig sa Kanya, sa mga tao doon na nandoon, para maintindihan talaga nila at paintindihan din natin kung ano talaga ibig sabihin ng follow. Okay. Now, sa Judaism, alam niyo po ba ang Judaism? Ang Judaism, ito po yung prevailing religion ng mga Hudyo, ng mga Jewish people, no? Noong unang panahon, pag sinabing Judaism, ito po yung kilalang relihiyon ng mga Hudyo. Sa Judaism, kapag pinag-usapan yung tinatawag na belongingness, no? Sense of belonging, na ibig sabihin kasama ka, kaisa ka, no? During that time, masyado po ang mga Parisiyo eh. Hindi ka nila kasama pag hindi mo ginagawa to. Hindi ka na kila kaisa pagka hindi ka nagko-comply o hindi ka sumusunod, hindi ka magiging belong sa kanila. At one of the requirement of Judaism, yung reliyong Judaism, is to make the Israelites o yung mga tao na, sa Hudyo o yung mga Hudyo na kinakailangang i-observe nila yung tinatawag na Sabbath day. Hello, Sabbath. Di ba nasa Ten Commandments yan? Huwag mong lalabagin ang araw ng Sabbath. Sabbath day. Meron pong tinatawag na, kung narinig nyo, yung mga Sabadista. 7-day Adventist. Hello, kung meron nakikinig na 7-day Adventist, hello, God bless. No? 7-day Adventist na nagsisimba lang sila tuwing araw ng Sabado. No? O, nagtitipon-tipon sila tuwing araw ng Sabado. Doon nila kinuha yan sa Judaism. Yung Judaism ay isang reliyon ng mga Jewish na tuwing Sabado o Sabat, pag Sabat, araw ng Sabat, hindi ka pwedeng magtrabaho. Hindi ka pwedeng gumawa. Kaya nga, di ba, tinutuligsa nila si Jesus kasi si Jesus nagpagaling ng araw ng Sabat. Sa kanila, kahit may nakita kang pulubi, hindi mo dapat tulungan yan pag araw ng Sabat. Kung mahulog daw yung tupang, kung mahulog yung tupang mo siguro sa kanal, hindi mo dadamputin, sabi ni Jesus. Di ba? Si Jesus gumagawa ng mabuti kahit araw ng Sabat. Hindi pumarito si Jesus para suwayin ang mga commandments. Kasi even Jesus Christ, nasa ilalim pa siya ng law eh. Kasi hindi pa siya namamatay sa krus eh. Naunawaan nyo? Kaya even si Jesus, gumagawa siya. Sumusunod siya sa mga law. Pero may above the law si Jesus. Ano yung above the law? Pagkaalam niya na ikabubuti ng kapwa niya kahit ng araw ng Sabat, magpapagaling siya. Pag alam niya na ikabubuti ng kapwa niya, na iligtas yung kapwa niya kahit araw ng Sabat, gagawin niya. Bakit? Merong mas higit sa batas. Ano yun? Yung batas ng pag-ibig. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon,
yung tupa mo na nahulog sa bangin na araw ng Sabat, hindi mo ba ililigtas? Kung meron ka nakitang tao dyan na nasagasaan ng kamelyo, nananagasa ba ang kamelyo? No? Hindi mo ba tutulungang makatayo? O nabugbog ng mga tulisan, hindi mo ba tutulungang nakatayo kahit araw ng Sabat? So, break ni Lord yung mga tradition at kultura ng mga Hudyo nung unang panahon. Just to mapakita sa mga tao na kung gaano kahalaga yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. No? Okay. So, pag araw ng Sabat, walang extra activities. Ang ginagawa lang nila, nagkakatipon-tipon sa templo at sumasamba. Hindi pa pwedeng gumawa ng ibang mga bagay, kundi sumamba lang. So, ito yung requirement ng Judaism. At pag sinunod mo ito, belong ka sa kanila. Hindi ka nila tutulugsain. Hindi ka nila magsasalitaan ng masama. No? So, ano pa yung batas nila? Pag hindi ka circumcised, alam niyo po ba yung circumcised? Pag hindi ka tuli, no? Hindi ka bilong sa kanila, dahil kultura nila yun ay kabilang sa kanilang batas na kinakailangan, pag Hudyo ka, kinakailangan magpa-circumcise ka. Pag hindi ka nila ibibilang na bilong sa kanilang grupo. So, there will be separation. Parang ganon. So, maiintindihan po natin sa kasaysayang ito kung papaano binrake ni Lord Jesus yung tradisyon ng mga Hudyo at kanyang sinira o brinake niya yung mga normal na ginagawa na hindi naman talaga maka-Diyos at makatao, no? So, we will learn how the Lord broke the tradition to invite others para maanyayahan yung marami na magkaroon ng relationship sa ating o maging closer sa ating Diyos, no? Okay, so, nang imbitahan ni Jesus si Mateo sa Mateo 9, Lucas 5, at Marcos 2, nang kanyang imbitahan si Mateo na sumunod ka sa akin. Sa Luke at saka sa Mark, si Mateo ay tinatawag ding Levi, no? Kaya pag sa Mark 2 at saka sa Luke 5, hindi nyo mababasa Mateo, kundi Levi ang nakalagay. So, si Mateo at si Levi ay iisa. Siya rin yun, no? So, ano ang response ni Mateo nang tinawag siya ng Panginoon? Come, sumunod ka sa akin, follow me, no? Kung makikita po natin, si Mateo na sumunod siya sa Panginoon, hindi siya nagtanong ng kung ano-ano man. Without his understanding, without asking anything, na sinabi ni Jesus sa kanya, come follow me, sumunod siya. May nakita ba kayo sa Mark 2, sa Mateo 9, sa Lucas 5, na nagtanong si Jesus, o nagtanong si Mateo kay Jesus? Diba? Pag mayroon kang mga kaibigan, halimbawa, magkakasama kayong magkaibigan, tapos tumayo yung isa, at ang sabi, halika, sumunod ka sa akin, pare. Sumunod ka sa akin. Ano sasagot mo? Ano sasagot mo? Oliver, ano sasagot mo? Bawa, tumayo isang kaibigan mo, ang sabi sa'yo, halika, Oliver, sumunod ka sa akin. Ano sasagot mo? Di ka rin kikibo? Di ba? Anong response natin? Di ba, kikibo ka sa, ha? Saan? Bakit? Di ba yun ang tanong mo? Tama po ba? Tama po ba? Magtatanong ka. Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? Oh, di ba? Pero si Mateo, nang tinawag ni Jesus, no? Come, follow me, without understanding, wala siyang sabi-sabi, wala siyang tanong-tanong, no? But he followed Jesus. Iba nga di ba? Kung ikaw yun, magtatanong ka muna. Tama?
Kung ikaw yun, sasabihin mo, saan pa tayo pupunta? Ano gagawin natin? Ang sasabi sa iyong kaibigan mo, sumunod ka na lang. No? Pero, baga ano ka? Magtatanong ka, bakit susunod ako sa'yo? Hindi ko alam kung saan mo ako dadalhin. Di ba? Pero, si Mateo, nang sinabihan siya ni Jesus, follow me, walang tanong-tanong, walang sabi-sabi, sumunod siya. Tandaan po natin, to follow the Lord Jesus Christ is a wonderful thing. Ito yung pinakadakilang bagay na pwede mangyari sa buhay mo. Ikaw na narito ngayon, bago ka man o dati na, to follow the Lord Jesus Christ, ito yung bagay na napakagandang mangyayari sa buhay mo kung susunod ka sa Kanya, kahit hindi mo pa maintindihan. Di ba nung Sunday, sinabi ko sa inyo, na sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang gawin ko, magtayo ng church, o sabi sa akin ng Panginoon, nung nananalangin ako, sabi sa akin ng Panginoon, I will use you mightily on this last day. Hindi ko sinabi, paano? Paanong paraan? Sa paanong paraan? Kundi ang sagot ko, anong sagot ko? Di na ko narinig yung mga nandito nung Sunday. Anong sagot ko? Yes, Lord, I'm very willing. Kahit hindi ko pa alam kung anong paraan gagamitin ako ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung gusto niya. Hindi ko alam nung una, hindi ko pa alam na pinagtatayo pala ng ganitong church, no? Pero sabi ko, I'm very willing. Ganito rin si Mateo. Si Mateo, na sumunod sa Panginoon, hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam kung ano gagawin niya, pero sumunod pa rin siya kahit hindi niya naiintindihan. Pag tinatawag ka ng Panginoon, hindi ibig sabihin may kulang siya. May kailangan siya. Lahat ng bagay nasa Diyos. Lahat ng bagay kaya niyang gawin. Kahit wala tayo eh. Andiyan pa rin ang Diyos eh. Diyos pa rin siya eh. Tama? Ibig sabihin, hindi niya tayo kailangan. Pwede siya makapag-produce ng ibang tao kung ayaw mong sumunod sa Kanya. Tama? No? Pero, si Mateo, nang siya'y tinawag ng Panginoon, siya ay sumunod madali at hindi na siya nagtanong pa ng anuman. Hindi dahil may kulang kay Jesus, hindi dahil kailangan niya tayo, pero tandaan po natin, pag tayo tinawag ng Panginoon na sumunod sa Kanya, no? Tandaan po natin to, ang benepisyo nito ay hindi sa kay Jesus, kundi sa bawat isa sa atin. Tayo ang mabebenepisyuhan pag sumunod tayo sa gusto ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. The benefit is ours. Sa atin. Nang si Jesus ay tinawag si Mateo, wala siyang requirement. Nakita niyo ba na may requirement? Mateo, sumunod ka sa akin, pero kailangan mabait ka. Kailangan, pag sumunod ka sa akin, kailangan banal ka, ha? Wala kang kasalanan. No! Walang requirement ang ating Panginoon. Hindi niya sinabi, masama ka eh, hindi ka pwede sumunod sa akin. Marami kang ginawang mabuti, hindi ka pwede sumunod sa akin. No? So, sa story natin, Jesus doesn't care. No? He doesn't care about the status. Yung katayuan ni Mateo, hindi doon eh. No? Alam niya ang posisyon ni Mateo. Alam niya kung sino si Mateo. No? Hindi ibig sabihin na, marami ang ginawang mabuti, kaya tinatawag siya ni Jesus. Marami siyang ginawang masama, kaya hindi yan tatawagin ni Jesus. It doesn't matter. All He wants is to response. Yung magkaroon tayo ng response. Pag tinawag ka ni Jesus, kinakailangan sumagot ka. Sumunod ka ba? Susunod ka ba? O hindi? Naintindihan po ba natin? Sabi sa Matthew 9, verse 9, anong sabi sa talata 9? Nakita niya si Mateo na nakaupo, saan daw?
sa tanggapan ng mga buwis doon sa tax collection booth. No? Merong booth doon na dinadaan ng mga tao. Nandun lang siya nakaupo. Kung sino dumaan doon, magbuwis ka. No? Lahat, hinihingian niya ng buwis. No? Nandun siya sa tax collection booth. No? Sabi dito, tanggapan ng buwis, sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. At tumayo si Mateo at sumunod sa kanya. Walang requirement. No? Kundi siya ay sumunod. Okay. Sino po ba si Mateo? Papakilala ko sa inyo si Mateo. Si Mateo ay siya rin nagngangalang Levi, kagaya na sinabi ko kanina. Pangalawa, si Mateo ay isang tax collector. Hello. Pag sinabing tax collector, tagapaningil ng buwis. Kung sa ating kasalukuyang gobyerno, pag sinabing tax collector, sila yung mga nagtatrabaho saan? Sa BIR. Ano mang kaisipan nyo? Pag may mga taong nakikita nyo nagtatrabaho sa BIR, hindi tayo nag-iisip na masama sa kapwa natin eh. Tama po ba? Tama po? Pero nakaisipan ng iba, pag sinabing, sa BIR yan nagtatrabaho, ano sabi? Kurap yan. Hello? Tama ba? Yun ang iniisip ng marami. Ay, magnanakaw yan. Kaya yan nakapagpatayo ng malaking bahay kasi nagtatrabaho yan sa BIR eh. Doon sa San Miguel, no? Meron doon malaking bahay. Tapos, yung nakatira doon, alam nyo kung saan nagtatrabaho? Sabi, nagtatrabaho daw yung nakatirang na yun. Sabi nila, official lang ng gobyerno, pero nagtatrabaho sa PCSO. Hello? Sabi, ay kaya pala nakapagpatayo ng malaking bahay sa PCSO nagtatrabaho. Hindi naman lahat. Pero kadalasan yung mga tao na may mga kaisipan, iniisip nila agad kapag nandoon nagtatrabaho sa ganong mga establishmento o sa ganong mga department, sabi nila korap. At isa sa sinasabi ng korap ay yung mga nagtatrabaho sa mga BIR. Pero hindi naman lahat. Naniniwala tayo, may mga mabubuting tao na nasa BIR. May mga tapat na tao. Tama po ba? Tama po ba? Parang di yata kayo naniniwala. Tama po ba? Parinig nyo po, baka may nakikinig po sa ating nagtatrabaho sa BIR. Opo, hindi tayo naniniwala lahat ng nandoon ay masama. Pero kadalasan, nung unang panahon, pag sinabing tax collector ka, galit na galit ang mga Hudyo, ang mga Israelita sa mga tax collector. Bakit galit sila kay Levi? Bakit galit sila kay Mateo? Kasi si Mateo ay isang government official, tagapaningil ng buwis. At nung panahong yon, nasa ilalim ng Roman government ang Israel. Sinakop sila ng mga Romano. At tong si Levi o si Mateo, galit sa kanya, ang mga kababayan niya, naiinis sa kanya kasi ang sabi ng iba, tuta daw si Mateo ng mga Romano. Bakit? Kung baka paningil, sobrang laki. Hello? No? Kaya galit sa kanya. Lahat ng humihingi doon, mayayaman, mga nasa middle status ng buhay, yung kahit mga mahihirap, lahat na, oy, may dala kang kambing, ilan yan? O yung ganitong porsyento, dito yan. Lahat. No? Ang maniningil ng buwis ay naniningil ng sobra sa itinakdang singil para sa kanila. At saan nila nilalagay? Yung sobrang singil nila, pinapasok nila sa kanilang bulsa. Kaya galit yung mga tao sa mga maniningil na buwis. Remember Sakeo? Kilala niyo po ba si Sakeo? Si Sakeo sa Biblia, sa Book of Luke, na isang lalaking pandak na maliit, no? Siya isang tax collector. Galit sa kanya yung mga tao. Kaya nga nung narinig niya si Jesus ay nandun sa kanila, dumating sa kanila, ganyan siya na ganyan, ayaw siya pasingitin ng mga tao. Kaya ginawa niya, pumanik sa puno para makita niya si Jesus. Pero si Jesus, yung normal,
yung tradisyon ng mga Hudyo, brinake niya. Ano sabi niya kay Sakeo? Sakeo, bumaba ka dyan. At ngayon din, papasok ako sa iyong bahay. At ano ginawa ni Jesus sa bahay ni Sakeo? Pumasok siya doon, kumain siya doon. At kinausap niya si Sakeo. At nung oras na yon, nagsisi sa Sakeo. Ano sabi ni Sakeo? Panginoon! Lahat ng mga siningil ko ng sobra, ibabalik ko na sa kanila yung mga sobrang pera na siningil ko sa kanila. Hello? Ito ay tanda ng pagsisisi. Kaya nung ora mismo, nang makausap ni Jesus si Sakeo ay nagbago. Dahil humingi siya ng tawad sa Diyos at humingi siya ng tawad sa mga taong siningil niya ng sobra. At anong sabi? Ibabalik ko sa kanila. Yun ay tanda ng pagsisisi. Amen? Praise God. Now, so, probably, si Mateo ay nakarinig na siya ng balita patungkol kay Jesus. Nabalitaan niya marahil sa Israel na si Jesucristo ay simbolo. Jesus Christ was the symbol of the glory of the Israel o Israelites. Alam niya na siya yung Misaya dahil bali-balita na sa kanilang lugar na itong si Jesus na to, nagpapasimula siyang sumikat. Kung merong Facebook account si Jesus Christ, tatanggap siya ng milyon-milyon likes. Bakit? Kasi sikat na siya nung oras na yun eh. No? At narinig niya marahil na si Jesucristo na tumawag sa kanya ay siya mismo marahil yung tagapagligtas. Siya yung tinatawag na Messiah. So, maybe, ang dahilan kaya sumunod siya agad kay Jesus dahil gusto niyang maging bilong sa grupo ng mga alagad na sumusunod kay Jesus. No? At makikita po natin dito yung attitude ni Jesus Christ. Ano yung attitude ni Jesus? Dahil sa ginawa niyang pag-iimbita kay Mateo, pinakita niya, no? He just proved that Jesus welcomed people from all works of life. It doesn't matter who you are, no? Kahit marami ka pang kasalanang ginawa, you are invited to Jesus. Hello? Tingnan niyo ha? Inanyayahan ni Jesus na sumunod si Mateo. Pero si Mateo, kinaiinisan ng kapwa niya mamamayan. Dahil sa magnanakaw. Isang magnanakaw. Nangingikil ng pera na hindi niya pera. Sobra kumaningil. Pero pinakita ni Jesus na kaya niyang i-broke yung normal tradition ng mga Hudyo na ang mga Pariseyong ito ayaw nila na makisama sa mga makasalanan. Ayaw nila makisama sa mga tax collector dahil ang mga tax collector ay galit ang mga tao sa kanila dahil masama ang mga tax collector, magnanakaw ang mga tax collector. Okay, so, sa mga Pariseyo, pag hindi ka kagaya nila na akala nila sila ay mga banal, sila ay matuwid, sila ay malapit sa Diyos. Tama? Di ba lahat ng babasa natin sa Biblia? Yung lalaki ng pumanik sa templo nanalangin Kasama niya, katabi niyang nananalangin yung isang Pariseo. Ano ang sabi niya? Lakas-lakas niyang manalangin. Halimbawa, nandito tayo, nagpe-pray tayo. Yung isang Pariseo dito, yung isang maniningil ng buwis. Ano sabi ng Pariseo? Salamat sa iyo, Panginoon, kasi mabuti ako. Wala akong kasalanan. Nagtatights ako. Nagbibigay ako ng kaloob. Salamat kasi nag-aayuno ako. 2 beses, 1 linggo. Hindi ako kagaya ng makasalanang lalaking ito. Biro nyo, gano'n ang mga tax collector. Kung tingnan nila yung mga makasalanan, akala nila basura. Hello? Hello? Nakuha nyo? Gano'n ang mga Pariseo. No? Ano ang sabi sa verse 10? Tingnan nyo. Verse 10. Basahin natin.
Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay magkakasalong kumain. Ayan. Siyempre, si Mateo makasalanan, kaya ang invited niya sa bahay niya, makasalanan din. Dahil si Mateo ay tax collector, ang mga bisita niya ay mga tax collector din. Kagaya niya. No? So, siyempre, ang daming tao. Andun, inimbitahan niya si Jesus. So, Jesus, ano ginawa? Nung inimbitahan siya ni Mateo, doon lang ba siya sa labas? O, dito na lang ako. Ayoko dyan pumasok. Kasi, yung mga laman ng bahay mo, puros makasalanan eh. Ayoko pumasok. Dito na lang ako. Marami mga Kristiyanong ganyan eh. Huh, ayoko. Kasi, mga nandyan, manginginom eh. Yung mga nandyan sa loob, mga makasalanan eh. Ayoko. Dito lang ako sa labas. Hindi ako papasok dyan. Hindi ko sila ka-level. Pero si Jesus, ano ginawa niya? Pumasok siya sa loob. Kahit yung mga taong naroroon ay mga makasalanan, siya ay pumasok sa loob at nakikain din, kumain, kasama ng mga makasalanan. Verse 11. Ito problema. Number 11. Verse 11. Nang makita ito ng mga Pariseo, ito na yung mga Pariseo. Kilala niyo mga Pariseo? Yung mga Pariseo, mga marites din yun eh. At saka, criticizer sila. Nang makita ng mga pumapasok yung Jesus nila, oh. Ayan, pumapasok. Pumapanik sa hagdan. Mukhang makikisalaw ah. Kumuha ng pinggan. Kakain, Ano sabi? Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad. Ito na. Ano ang tanong? Sabi ng mga Pariseo sa mga alagad ni Jesus, nahiya rin siguro silang magtanong kay Jesus eh. Sino tinanong niya? Yung mga alagad ni Jesus. Ano ang sabi? Bakit nakikisalo ang iyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Yan. Ano ang tanong? Ulitin ko. Bakit nakikisalo ang inyong Panginoon sa mga maniningil ng buwis at makasalanan? Ang sabi sa Lucas 5 at sa Marcos 2, binulong pa. Bakit? Kurare, hininaan pa. Pero walang mahina kay Jesus. Kahit binulong mo, dinig na dinig ni Jesus yun dahil makapangyarihan siya. Lahat alam niya. Hello? Kaya nga anong sabi? Bakit yung Jesus mo? Bakit yung Panginoon nyo? Kumakain kasama ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng bawis. Sa kanila kasi, sa mga Pariseo, it's a big no. Napakalaking hindi pwede. Batas nila yun eh. At marami pa rin mga taong ganyan ngayon eh. Minsan, inaakasuhan tayo pagkat nandun tayo na kausap yung mga makasalanan. Hindi naman tayo nagmamarites, sinisharean lang natin ang salita ng Diyos. Akala na agad, marites agad. Uy, tinan mo, si Dita, nakikipagkapit bahay. Siguro, marites yan. Hindi naman nagmamarites, nagsishare lang ng salita ng Diyos. O nagmamagandang loob lang sa mga tao para maging malapit sa mga tao at kung maanyayahan man niya sa gawain ng Panginoon ay sumama sa Kanya. Diba? Madudumi kasi isip nila eh. Pero salamat sa Diyos, walang maruming isip dito. Tama po ba? Tama. No? So, ano sabi? Ito ang sagot ni Jesus. Narinig sila ni Jesus. Binulong nila, pero narinig pa rin sila ni Jesus. Verse 12. Narinig sila ni Jesus at siya'y sumagot. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Ito ang sabi ng Panginoon. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang nangangailangan ng manggagamot ay yung mga may sakit. Alam nyo, ang pinagpapahalagahan ng mga
Pariseo, binabalyo nila yung tinatawag na holiness and purity of the law. Hindi naman masama na pagpahalagan natin yung kalinisan at yung pagiging banal. Pero masyado sila eh. Iniisip nila banal sila, pero marami naman silang kasalanan. Hindi nila iniibig ang Diyos. Hindi nila iniibig ang kanilang kapwa. No? At gusto nila i-avoid yung outcast people, kagaya ng mga tax collectors and sinners. They judge the people. Tayo, hindi tayo tinuturuan sa iglesyang to maging judging. Tama? Kung alam nating mali, huwag niyong ikwento, huwag niyong i-chismis. Kung alam niyo meron kayo alam na may mali o hindi tama, parang questionable sa inyo yung buhay ng taong na ito, nakakilala niyo, na umaten dito, huwag niyong isabihin sa inyong kapwa. Sabihin niyo sa akin. Tama? Ako kakausap. Titingnan natin, mali yung chinichismis natin sila. Ako pa huli nakaalam. Marami nalaman na ng iba, pero yung pastor hindi nakaalam, huling-huli, no? So, huwag tayo agad mag-judge. Kung meron kang alam na namumuhay sa hindi kaayusan, huwag mo chismis. Lalo na kapatid mo sa Panginoon. Sabihin mo sa akin at ako kakausap. Tama? No? Dahil ang taong to, kasi minsan may mga tao na chinismis mo, imbis na lumapit sa Diyos, hindi na lumalapit. Ganyan ba ang iglesia? Ganyan ba ang church nyo? Ganyan ba ang mga born again? Imbis na mapalapit sa Diyos, aalis. Hiwalay sa Panginoon. Ang mahalaga, hindi natin tinotolerate ang masama. Hindi natin tinotolerate ang hindi kabanalan. Pero tandaan po natin, ang isang tao, pwede nating muling maakay sa Panginoon. Na manumbalik sa Diyos o maging closer sa Lord na hindi natin ginajudge. Naunawaan po ba natin? No? So, anong response ng mga Pariseo? Nagalit sila. Nang sabihin ng Panginoon, hindi nangangailangan ng doktor ang mga walang sakit, kundi ang nangangailangan ng doktor ay ang mga may sakit. Nagalit ang mga Pariseo. No? Bakit? Kasi sa same chapter, sa book of Matthew, sa Matthew 9, no? Sa mga naunang talata, na-encounter ni Jesus ang mga Pariseo na magpagaling si Jesus na isang lalaking may sakit. At nang sinabi ni Jesus sa lalaking may sakit, ang kasalanan mo'y pinatawad na. Your sins are forgiven. Pinatawad na ang iyong kasalanan. Nang marinig ito ng mga Pariseo, sumigaw sila, what? Ano? Bakit? Pinatawad niya yung lalaking makasalanan. Diyos lang ang nakapagpapatawad ng kasalanan. Inakasuhan nila si Jesucristo na blasphemous, maamumusong, dahil nagpatawad siya ng kasalanan. Totoo naman na, si Jesus ay Diyos Kaya dapat lang na magpatawad siya ng kasalanan. No? Alam niyo kung bakit hindi nila makilala ang Panginoon? Kahit pinakikilala na ni Jesus kung sino siya, alam niyo kung bakit hindi nila makilala ang Panginoong Jesus? At hindi nila matanggap na si Jesus ay Diyos at Panginoon? Bakit? Sarado kasi sila. Sabihin nga natin, lahat sarado. Isa pa, sarado! Pag ang sarado, pag ang pinto ay sarado, mahirap mabuksan, lalo na kung nakapadlock at nakalak ng todo-todo. Gusto ng Diyos, magbukas ka. Buksan mo puso mo. Hindi nila nakikilala si Jesus kasi sarado sila Pero yung mga taong gusto makilala si Jesus, nabubuksan ang puso nila. At nagpapahayag si Jesus sa kanila. No? So, ano nangyari? Alam nila na yung sinasabi ni Jesus na hindi nangangailangan ng doktor ang mga walang sakit, kundi ang may sakit. Alam nila na sila ang pinatatamaan ni Jesus. Kami ba yan? Kami ba may sakit? At alam nila na hindi ito physical illness.
Dahil wala namang may sakit talaga doon. Kundi alam nila na spiritual na sakit ang sinasabi ng ating Panginoon. No? Si Jesus, nagmimingle siya sa mga kasalanan, pero hindi niya ginagaya yung kasalanan ng mga taong ito na makasalanan. Kundi, nandun siya upang yung mga taong ito, nakikisalamuha si Jesus sa mga makasalanan upang mga taong ito ay magkaroon ng pagbabago. To change, no? So, tayo nandito. Di ba lahat tayo pumapunta dito sa church? Ang church ay parang ospital. Sino na ba ang perpekto dito taas ang kamay? Meron na ba dito magsasabi, perpekto na ako, wala na akong kasalanan. Wala na akong ginagawang mali. Taas ang kamay. Taas. Walang nagtaas. Kasi wala pa naman perpekto talaga eh. Tama po ba? Ibig sabihin, meron pa rin tayong sakit eh. Kaya lang hindi lang malala yung sakit natin. Ano yung sakit natin? Siguro sipon-sipon lang, ubo-ubo lang. May mga bagay pa na dapat ayusin sa atin. Tama po ba? May mga bagay pa na dapat ituwid tayo sa buhay natin. Tama? 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 Kaya tayo narito para gumaling tayo. Kailangan natin ang ospital. Kailangan natin ang gamot. Ano yung gamot natin? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang nagpapaging ayos sa ating buhay. Tama po? O kaya yung mga taong hindi dumadalo ng church, sila yung may sakit hanggang ngayon, hindi gumagaling. Kasi ayaw nila ng gamot eh. Ang salita ng Diyos ang gamot. Kaya tayo naayos ang ating kalagayang espiritual. Amen po ba? Kaya nga kung meron pang pagkakamali tayo, pagkukulang tayo, attend lang kayo. No? Kung may dumadalo dito na ganito pa, nasa kasalanan pa, umattend ka lang. Hindi ka naman i-judge. Kasi darating ng panahon, darating ng araw, nihipuin ka ng Diyos, na ito yung panahon na binigay sa'yo ng Diyos para makilala mo siya. At kagaya ni Mateo, na isang masamang tao, nang dahilan kaya si Jesus pumaroon sa kanyang tahanan upang maabot niya si Mateo. At alam niyo nangyari, no? Ito yung beginning ng pagbabago sa buhay ni Mateo. Ano sabi ng Panginoon sa verse 13? Sabi ni Jesus sa verse 13, minention niya yung sinasabi sa book of Hosea na alam ng mga Pariseo. Hosea 6 verse 6, ano yung sabi dito? For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God, rather than burnt offering. Sa Tagalog, sabi sa Hosea 6, talatan 6, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Alam ng mga Pariseo, familiar sila dyan pag sinabing about sacrifices. Dahil ang mga Pariseo, alam nila yan. Pag sila'y nagkasala, ano ginagawa nila? Pumapatay sila ng mga hayop. Iniaandog nila sa Diyos, winiwisik nila yung dugo dun sa holy place at sinusunog nila yung handog. Ito yung bayaran ng kanilang mga kasalanan. Dahil si Jesus Christ hindi pa napapako sa krus nun. Kaya alam na natin na tawag na sacrifice. Pero ang sabi ng Diyos, hindi yung burnt offering ang gusto niya. Inihahanda ng Diyos yung mga tao. Tinutawid ng Diyos yung mga tao sa tamang daan. Na darating panahon, hindi na kayo magsusunog ng mga burnt offering. Kasi si Jesus na ang last offering. Nang siya'y mapako sa krus, inihandog niya ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Dahil siya, ang kanyang dugo, ang nagbayad ng lahat ng ating kasalanan. Kaya ang last offering ay si Jesus Christ. Amen po ba? Amen? Kaya salamat sa Diyos. Pag tayo nagkamali, pag tayo nagkasala, hindi ka nagpapatay na ng tupa o kambing. Ang gastos nun, sa isang araw, ilang beses ka magkasala. Kung tayo nabubuhay noong unang panahon, ang gastos nun, bibili ka lagi ng kambing at ng tupa. Magkano kambing ngayon? 1,000 din, di ba? Di lalo na ang tupa, napakamahal. Di kung nung unang panahon, ganito pa rin ang paraan ng paghingi ng tawad, napakagastos.
Pero dahil si Jesucristo ang huling lamb na namatay sa krus, ang kanyang dugo ay winisik sa krus ng Kalbaryo, dumanak sa krus ng Kalbaryo, na siyang naging dahilan kaya tayo nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang sino mang lumapit kay Jesus, ang sino mang sumunod kay Jesus, ay pinapatawad ni Jesus sa kanilang mga kasalanan. Tama? Napakabuti ng ating Panginoon. Praise God! Ang sabi ng Panginoon, wagas na pag-ibig ang gustang nais ko. Hindi handog. Mercy. Yung mercy, ang ibig sabihin ng mercy ay gift of God. Gift of God. Ito yung undeserved kindness and compassion of God to the human. Mabuti ang Diyos sa atin. Na kahit nagkasala ka, nagkamali ka, handa ka ng Diyos patawarin kung lalapit ka sa Kanya. Kaya nga tinatawag tayo ng Diyos, come, follow me. Pinatawad na tayo. Ginawa na niya yung sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ka tinatawag ng Diyos, follow me, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, may gagawin ka pa rin. Ano gagawin mo? Hindi ka gagawa ng mga bagay na kagaya ginawa ng Pariseo. Na para maging closer sila sa Lord, gaganapin nila yung Sabat. No? Buong araw nandun sila sa church. Ano ginagawa? Nagwo-worship lang sa Lord. Buong araw wala silang gagawin, kundi magbabasa lang ng scroll. Hello? Siguro kung nabubuhay tayo nung araw, sino kayo tatagal? 2 oras nga lang, di pa kayo makatagal minsan, di ba? Hindi nyo natatapos yung service, umaalis agad kayo. Nung araw buong panahon, nandun ka sa templo, na nagpupuri sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Buong araw yun. Kasi ino-honor nila yung Sabbath day. Pero salamat sa Panginoon. 2 oras lang, gawin na natin yung pinakamabuting paglilingkod at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? So follow Jesus. Bakit ginawa ni Jesus to? Tinawag niya si Mateo. Dahil si Mateo gusto niyang magbago. Hindi pa tayo perpekto. Ibig sabihin ng follow is progressive action. Oo, tinanggap mo na si Jesus. Oo, follower ka na ni Jesus. Oo, ikaw ay anak na ng Diyos, pero dapat progressive action. Araw-araw sumusunod ka sa Kanya. Araw-araw sinusunod mo ang Panginoon. At ang resulta nito, pag ginawa natin araw-araw, sumusunod tayo sa Panginoon. Pagbabago ng buhay. Amen? A big change life. Ang mararanasan natin. Ano nangyari kay Mateo? Tingnan niyo, mula sa isang makasalanang tao, eto na si Mateo. Pagkatapos na sumunod siya sa Panginoon at progressive action mula nung sinabi niya, Lord, I will follow you. Hindi siya huminto, kundi nagpatuloy siyang sumunod, 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 sumunod sa Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Ano na ngayon si Mateo? Siya ay naging isa sa 12 apostoles ng ating Panginoong Jesus. Biruin nyo, tuwan-tuwa na kayo na makasama ni Mayor Purdy Estrella, pero biruin mo, napabilang ka sa 12 apostol ng Panginoong Hesukristo? Hindi ka ba matutuwa nun? Hindi ka ba magiging masaya nun? Na ikaw ay kabilang sa apostoles ng ating Panginoon? Dahil binago siya ng ating Panginoon. Siya rin ay naging isa sa 4 na evangelist o naging author ng gospel. Ano po ba ang gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. Siya yung gumawa ng aklat na Mateo sa patnubay at sa tulong ng banal na Espiritu. At mga kapatid, sa mga araw na ito, hindi pa rin humihinto ang Panginoon ng pagtawag.
pagtawag sa atin na sumunod sa Kanya. It is a great privilege na sumunod sa Panginoon. Si Mateo, kahit napakasamang tao, na bago ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Ano response natin? Walang requirement ng Lord. Kundi ang requirement niya, kinakailangan mag-response ka. Ano ang dapat response mo? Sumunod ka sa Kanya. Si Pablo, panghuli, sa 1 Corinthians 11 verse 1, sinabi ni Apostol Pablo, "Follow me as I follow Christ." Ulitin ko. 1 Corinthians 11 verse 1, sinabi ni Pablo, "Follow me as I follow Christ." Kapatid, mga kapatid, narito, listen. Can you say that? Magagawa ba nating sabihin niya sa katabi mo? Kapatid, sumunod ka sa akin gaya ng pagsunod ko kay Kristo. Diba? Tingnan nyo, si Pablo ay sumunod sa ating Panginoon. Yung palo na ito, ibig sabihin ay progressive action. Nagpatuloy siyang sumunod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Kaya nga, nasabi niya, "Follow me as I follow Christ." Kung tayo sumusunod sa Panginoon, pwede natin sabihin sa katabi mo, "Sumunod ka sa akin, gaya ng pagsunod ko kay Kristo." Mga kapatid, kung sasabihin mo yung katabi mo na "Follow me," ikaw ay tagasunod. Siguraduhin mo na tagasunod ka na ni Kristo. Hello? Pero kung hindi ka pag tagasunod ni Kristo, sabihin mo, "Lord, I will follow you." At darating din panahon, kagaya ni Pablo, masasabi mo sa kapwa mo, "Sumunod ka sa akin, gaya ng pagsunod ko kay Kristo." Sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, "Sumunod kayo sa akin, gaya ng pagsunod ko kay Kristo." Dahil alam niya sa sarili niya na sinusunod niya ang ating Panginoong Hesukristo. And when you follow Christ, never stop. Huwag kang hihinto. Sumunod ka lagi sa ating Panginoon. Sa umagang ito, mga kapatid, marahil tayo ay tinatawag ng Diyos sa sumunod sa Kanya. Sumunod po tayo, mag-response po tayo, at ano po gawin natin? Sumunod po tayo sa Kanya. Amen?